The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff! Mabuhay! Good morning! Good morning, Brad Ted. Good morning, Jack. Kumusta tayo dyan? Mukhang talagang successful ang iyong biyahe, ha? At praise God, hindi na umuulan dyan sa Boracay ngayon. Mamamaya ang ulan. Padating na daw. May bagyo daw dyan eh. Dyan lang mismo sa Boracay. Tama. Si Chacha, magaling tumining, Ted. Nung Ay, nandito of si course. Chacha, maaraw. Oo naman. Nung Takot umalis, sa akin ang ulan. Umulan. Nakikita ko mukhang maulan ngayon doon. Ano yun ang boyfriend? O nakikita mo yung background ni Pastor? Maambon-ambon yata doon ngayon. O, maulan sa Boracay. Hindi, kasi nga... O, ayun o. Ayos. Walang araw. Mabuti nga nakatawid kayo eh. Oo, tama. Totoo Kasi yan. may gale warning ngayon, Brad Jeff, ha? Praise God, nakatawid kayo ng ligtas mula diyan sa Katiklan patungo po diyan sa isla. O sige, sumamaya ko na kukumustahin kung sino ang iyong pinaglilingkuran diyan. Kung ba't ka nandyan, dahil marami nag-aabang sa atin sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Brad Ted, binless lang namin yung aming mga magulang. First time sa Boracay. Para naman makatungtong sa isla na to. So, tuwan-tuwa from Cabanatuan. Yan. Natututunan ko kasi sa'yo, Ted. Amen. Hanggat buhay yung mga magulang, Tama. dapat 10-9. Tama. Amen. Amen. God bless you, son. Totoo yan. God bless you. Son mo siya? God bless you, son. Ganun yun. Oo. God bless you. Totoo yun. Ulitin ko nga, ano diba? yung aral na lagi mong binabanggit? Well, you know, when the father gives to a son, no? Okay? When the father gives to a son, they both laugh. But when the son gives to the father, they both cry. Correct. Amen. Yun. Amen. Kasi alam niyo ho, sabi nga, ito sa aming mga kasamahan dito, si Dimpy, yung mother niya, di ba? O hanggat kaya pa. Oo, bigyan natin po ng pagkilala po at importansya ang ating mga magulang. Ano mang blessing na ating tinatanggap. Tama yan. Maramdaman po nila at definitely po, mas lalo kang mamahalin at magkakaroon ng kabuluhan. Opo, ang buhay ng magulang mo. Amen. Kaya Brad, see you tomorrow. Hindi pa. Ay, di pa tapos? Hindi Okay. pa nagsisimula Sorry. eh. Okay, sorry po. Oh, sige Pastor. Eto na. Nakaantabay kaming Ay, Pastor, matanong ko lang, ilang taon yung mga parents ninyo? 67, I think. 68, oo. Ba? Hindi ko na maalala. Dali lang. Excuse me. Teka lang Excuse Pastor me, ha? Ano to, kaedad lang ng tatay ko? Hindi naman tayo magkasing edad. Pastor, yung Hindi, totoo. 20 years old nung nanganak yung nanay ko 35 years old ako ngayon. 55 ka. So, Sa 57 lang sila. 75 si nanay. Sige. 75. Oo. Oo. Tatalungin ko mamaya. 49 ako 59, 69. 70 na sila, 70. 69, 70 na. Okay. Yeah, tama. Sige. So, Bata? Bata pa yun. Oo naman. Sige. So, Yes. Brad Jeff, go ahead. Yes. Ted, batiin ko lang kahapon, nakita ko sa isang buffet restaurant, Merrick Ting. Nagulat ako, in-approach ako, lagi raw sila nakikinig sa atin kasama ang kanyang magulang si William at si Nanay Ellen. Thank you so much for tuning in. Yung nag-pick up sa amin kanina mula Katiklan Airport, si Ray Obra ng Alta Vista. Thank you so much for taking care of us. At happy birthday, Tito Boy Ang. Ted, tanungin ko lang yung mga kababayan natin, ano po ba pangarap niyo sa buhay? Ano ba? Sa pamilya, sa health, sa finances, sa career? Kung kayo po ay bibigyan ng Diyos ng isang, kumbaga, yung prayer, igagrant niya. At kung alam mo yung ama mo sa langit, yung Father in Heaven, mapagmahal at mayaman, di ba? Ano po kaya yung hihingi natin sa Kanya? Or ano po ba tayo? Mangingimi ba tayo manghingi? Alam niyo po, the Bible says that Jesus came so that we may have life and have it abundantly. Alam niyo po, kung yung tatay natin dito sa lupa, binibayayaan tayo ng mga anak niya, di ba? Yung tatay natin, lahat gagawin. Kahit nga, ang joke nga, kahit magbenta ng kidney, makapag-provide lang sa kanilang anak, ano? Sa tingin mo, kung ganun kapag pagmahal yung tatay mo, considering po na responsable, of course, ano? How much more kaya yung tatay natin sa langit? Right?
Naniniwala po ba tayo na yung Ama natin sa langit mapagmahal at makapangyarihan na hindi ka mangangamba na lumapit sa Kanya? Ang tanong lang po, naniniwala ka ba unang-una, anak ka ng Diyos? Pangalawa, may kumpiyansa ka bang humingi sa Kanya? Minsan kasi may notion tayo, ayoko humingi, masyado ko makasalanan. Ako, alam niyo po yung mga anak ko, kahit na binabad trip ako minsan, pero pag nanghingi, hindi mo mapigilan yung pagiging ama eh. How much more yung ating Ama sa langit? Sabi po sa 1 Gis, alright, John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hindi ko alam kung ano sabihin ng masaganang lubos, but sa English kasi, they may have life and have it to the full. Yun daw pong sagad-sagad. Kaya daw po naparito si Jesus upang mabigyan tayo ng masaganang buhay. Kaya po huwag tayong manghihingi na maliliit lang kay Lord. Ask for big things. Huwag ka na manghingi ng trabaho. Ask Him for a position of influence. Huwag ka na mag-pray na gumaling. Pray to God ng long life and healthy life para magamit tayo for His purpose. Okay, bakit hindi minsan nangyari? Well, una nga po, may takot ba tayong lumapit sa Kanya? Pangalawa, pinupursubo natin yung kaluguran niya kung sakali matanggap natin yung blessing. Kaya po, ako lang, ang prayer ko lang po since October 5, lumalim lalo ang ating pananampalataya sa Diyos because He's not just the source of life, He is life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Again, before I pray, ang dalangin ko lang po sa inyo lahat. Magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos dahil sa Kanya lang may peace, contentment, joy, regardless of our condition. One guess this, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang lubos. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Tunay nga, Lord, na Ikaw ay mapagmahal na Ama sa langit. Patawarin niyo kami, minsan nangingimi kami lumapit sa iyo dahil minsan feeling namin we need to perform for you to grant our request. Pero Lord, just like any loving father, hindi namin kailangan mag-perform. We just need to obey you and love you and seek you with all our heart. Salamat, Lord, sa pananampalataya. Mga taong lumalapit sa iyo, may sakit, pagalingin niyo po sila. Mga nangailangan ng pinansyal, bigyan niyo po ng breakthrough. Sa mga taong may depression at anxiety, Lord, i-release niyo po sila at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, we pray para po sa safe travel ni Brad Jeff at ang kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito na mapakinggan po magandang balita, hatid po ng The Daily Brad. And Lord, salamat din po sa lahat ng mga anak ngayon na nakikinig sa ating programa, mga anak na kumakanlong, nagmamahal at nakakaunawa sa kanilang mga magulang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We pray for good weather din. Diyan po naman sa isla po ng Boracay para po makapag-enjoy ang mga nandyan ngayon. Lalo na ho mga tulad po ni Brad Jeff na kasama ang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanilang mga magulang. Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Kailan bang balik nyo? Thursday, Brad Ted. Makikita-kita na tayo by Friday sa aking studio. Okay. Sige. So, hopefully by tomorrow baka gumanda ang panahon, Brad, kasi si Guring ay papunta na ng norte, no? Sana nga hindi ito'y tumama sa Taiwan kasi malakas itong bagyo, pero hopefully by tomorrow you'll have good weather there. Okay? Salamat, Brad. Yes, Brad Ted, pag-pray natin. Chacha, pag-pray mo, ikaw malakas kay Lord. So, marami po salamat. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless, Ted and Cha. God bless you more, serving the people. Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.